Bali gumagawa ako dun sa bahay ni Lola, bahay ng nanay ko. Yung ginagawa ko dun yung sahig. Bumili ako niya ng dalawang pirasong plywood 3/4 yung kapal niya, at yun ang ginagawa kong pansahig. Kanina yung cellphone lang yung gamit ko kasi i-extract si Gwen nung upload, kaya hindi nagamit tong GoPro. Meron ding record dun sa cellphone, kaya lang mas maganda sa GoPro kasi may siyang stand at niya yung tamang taas ng video kukunan. Ayan, punta po tayo dun sa bahay kasi dito ito sa bahay ni Gwen Kasi dirty. Tutulog na naman si Buboy. Medyo tuloy na yung daanan dito kasi tagal-tagal na rin hindi umuulan. Dire-diretso lang yung daanan. Yan. Mikmik cookie at yan yung nailapat yung isang plywood 3/4 yung kapal. Ito lalatag ko pala. Ayusin natin yung stand. Ito naman yung pansamantalang ginagawang sahig kasi wala pang budget sa pagpatuloy nung bahay. Medyo ayos-ayos na. Dito hindi pa na kasindahan kasi yun nga, wala pang budget si manager. Kaya yung ginawa, yung extension ay yung dating sahig nung kwarto nila Gwen at Colleen, mga 3/4 din yung kapal nito. Pwede pang kahit may bitak na yan, pwede pa rin ikabit. Kaya at samantala habang wala pang kapalit to, din na muna siya. Patuloy ko na yung ginagawa. Wala pang to, mga dingding partition. Ito yero yung nasa labas niya. Ang gagawin din ay double wall para hindi may kaya pang kaya yung kusina open pa, yung cortina lang para matakpan yung view. Ito yung mga dating yung mga binakbak sa buti hindi nasira ng pagbakbak sa dito sa slab, nagamit pa rin, kaya tinapal lang dito sa dinding.
Di mo inasog, no? Wala. Dapat pala. Yan. Bali mamaya na lang magpapatuloy yung gawa nitong side. Bali dito sa gilid. Pansamantala ito, ilalagay ko muna itong mga tinanggap ko. Tabla. Yan. Habang wala pang kasunod na plywood. Puro pansamantala lang. Tapos sa budget eh. Naman na po yung update dito sa bahay ni Lola. Ayan. A few moments later. Yan mga kagwini, tapos na akong gumawa nitong naitapol ka na yung dalawang plywood. At ngayon naman pupunta na ako sa kabila, dadalhin ko itong mga pinamiling para sa mamayang paninda. Mali kayo kanina eh, lang, madalian lang kasi kailangan mga gagamitin sa pagluluto. So as usual, okay pa naman yung okay pa naman yung mga yung kita, kahit na dumarami yung kompetensya, marami na yung dyan nanininda, hindi katulad nung na mangilan-ilan lang kami. Kaya medyo may panahon na talagang mahina yung kita kasi marami nang hayong nagtitinda. Yung kulang na lang yung mamimili. Kasi sa karamihan ng nanininda dito rin sa Boulevard, mga halos na yan 100 plus na yung mga may stall dyan, mga nanininda. Kaya talagang aasahan ng hihina yung kita, pero kikita pa rin kahit konti. May kanya-kanya naman kaming mga parokyano, kaya pasalamat kaming wala na yung mga gig dyan. Kasi kadalasan pag nagigig dun sa kabilang barangay naisasara yung kalsada at nakukompromise yung mga paninda namin kasi hindi na nakakaabot yung parokyano namin, yung mga galing sa ibang lugar, yung mga wheels hindi na nakakadaan, kaya natitingga yung mga paninda. Kaya buti na lang tapos na yung mga gig dyan, kaya kahit pa paano nakakadaan na yung mga galing sa ibang lugar. Kasi yung mga ginagawa nung mga dayo, pupunta dito mga mag-ating gabi kasi yun na siguro yung free time nila. Tsaka yun na kaya na aabutan kami ng madaling araw sa pagtinda. Kaya sakripisyo lang kasi doon nandun yung pandagdag kita doon sa mga parokyanong late na kung dumating. Pero okay pa rin, kaya lang puyat kasi pag umaga dito naman sa kabilang kalsada nanininda ng almusal.
Kaya medyo ano ko, yung tulog ko minsan ano lang, isang oras, 2 oras, yun, kinakaya pa naman. Kaya lang ibang mamimili dito sa kabilang kalsada, yung sa agahan ay nakakalampas na kasi minsan mga ano na, alas 5 na ako gumigising. Diba, alas 3, naabutan kami ng alas 3 ng umaga. Ayun, alas 5 na ako gumigising. Dati alas 4 ng umaga gumigising. Kaya lang kung gagawin ko yun, mga alas 3 kami nag-closing dun sa boulevard, tapos alas 4 ako gigising para dito rin maninda sa kabila, ay baka ano na, tumumba na lang ako kasi mahirap yung kulang yung tulog. Kaya ano lang, sakripisyo lang kasi kailangan buti kung wala na kaming inulugan, meron pa rin gaya nung kailangan namin ng mga upuan. Kumuha na naman si mama ng upuan kasi kailangan dun sa boulevard para sa mga parokyano namin. Kasi yung iba kasi dati kulang pa yung upuan, ano lang sila, bibili ng pagkain, inumin, tapos punta sila dun sa kabilang kalsada, ano lang, upo dun sa kalsada kasi wala nang upuan. Kaya paunti-unti yung nagkakaroon kami ng ayun, kumuha na naman siya ng ulugang upuan. Yung iba ginagawa ko dito nga sa may ginagawa ko, kaya hindi ko nakipagpapatuloy para hindi na mabili sana. Kaya lang kulang ang oras ko para doon. Inaabutan na ako ng oras sa pamalengke para sa gagamitin sa paninda sa boulevard. Kaya yung gagawin kong upuan hindi ko na rin nagagawa kasi kulang na sa oras. Kaya lang, kapit lang mga kagwini, kasi habang nabubuhay may pag-asa. Habang nabubuhay dapat kumilos tayo, gawin natin kung ano yung kailangan natin gawin para mabuhay tayo. Kahit kahit mahirap pa yan, okay lang yun kasi parte yan ng buhay. Hindi naman tayo mapalad sa buhay na medyo meron, kaya kailangan sacrifice syempre. Ayan, pupunta na muna ako dun sa kabila, dadalhin ko tong gagamitin sa pagluluto ni mama, tapos kakain na rin kami. Si Gwen, gising na si Gwen at kapag-edit na rin, kaya dalhin ko yung kanin. Babalikan ko na lang yung ibang dadalhin kasi hindi kaya. Yung kabila nakahawak sa GoPro, may nakasabit sa balikat, tapos hawak ko pa itong rice cooker. Ayan, punta na ako dun sa salamat sa magandang panahon at tuyo na itong dinadaanan. Hindi na mahirap punta dito sa kabilang bahay. Ayan, medyo may distance din yung hinalakaran. Okay, dito na ako.
dumating na ako dito sa ano, bahay. Dito na sila. Hello po. Ah. Nagronggal na saan. Sa pero sa inyo kayo nagkalabang mo. Ano ko po? Adi ah. Kung ano, kinaripa. Ako nga itong pinamili. Kukunan ko rin yung bagong upuan. Yan mga kagwini. Kaya nang nasabi kanina, ito yung upuan na ginawa ni mama sa ano, Bombay, Tulugan. Tapos ito yung nabili niya siya ng LCC by one take one to. Kaya lang hindi ito ano matibay kumpara dito sa Tulugan. Ito branded to, matibay. Ito kung nagkamali ka ng ano upo o yung mga umuupo ay medyo malikot, ayan, napuputol yung paa tulad ng nangyari dito. Sayang ang upuan, no? Mga pilay na to, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, puro bago yan. Kaya lang yan yung marupok na upuan. Kasi minsan yung ano, mga customer ay magaslaw, hindi mapakali sa pag-upo, kaya napuputulan ng paa yung upuan kung hindi matibay. Ayan. Tapos yung iba naman upuan ay nandun sa taas, minsan di na namin binababa. Puntan po natin habang naka-ano ko ng konting oras. Ayan, sinasabi ko kanina na medyo umihina din yung ano, yung kita dito sa boulevard, pero hindi naman masyadong mahina, may kita pa rin. Yan yung ibang upuan. At yung pinagawang box ni mama, ito. Tapos para hindi na nagakot kami ng ano, yung kalan, yung tangke. Ayan, yan na nakalagay sa kawang yan. Tapos yung ibang paninda, yung cooler, dalawang cooler na malaki nandyan sa loob. At tapos yung iba pang mga dibote case ng alak, yung ibang alak. Kaya yung mga naibababa namin doon, yung mga magaan na lang, hindi katulad nung una na talagang araw-araw yung routine namin ay routine ko, pati ng kasama ko, out ng kalan, yung stove, yung tangke, kakabit, mga upuan at ibang gamit, yung cooler. Yun. Talagang mas mahirap nung una, kaya mas magaan-gaan nang meron ng ganito. Pinagkagastusan ni mama kasi kailangan kailangan talaga namin magkaroon ng yung istakan, imbakan ng gamit para hindi masyadong mahirap. Ay nako, hindi pa kami nakakaano ng bagong ano, pang palit doon sa ano, tent, yung dating tent. Pero nagagamit pa rin siya kahit pa paano. Yung friend ni ni Gwen, sila Elay at Jimel, dito na rin sila nagkakabit ng mga ukay-ukay. Mas dito, mas space kaysa dun sa tent na pula.
Pag wala namang customer, okay sila dito. Pero kasi yung ginagawa namin, naglalagay na kami ng mesa dito sa harap. Yan, sa harap nitong tindahan ay naglalagay kami ng mga mesa dyan, mga 6 na mesa. Dyan namin lalagay yung mga upuan, kaya kailangan namin yung maraming upuan. Kasi pag maraming mesa, siyempre maraming upuan para naman makauulat yung customer. Ayan, occupy namin yung yan sa kanto hanggang dito sa isang poste. Yan, medyo malawak na rin yung na-occupy namin, pero ano pa yan, sakop pa yan dito yung tindahan namin, kaya wala namang problema. Kaya yun, kailangan magdagdag ng upuan para sa customer, para hindi sila lumipat sa iba. Kasi yung iba gumagaya na din, naglalagay na din sila ng mesa para makaakit ng customer. Kasi mas maganda yung may panindang mga inumin, pagkain. Mas maganda kung meron silang lalagyan ng pagkain nila, inumin nila, at makakapag-relax pa sila kasi may upuan. Ayan, mainit, masyadong mainit ngayon dito sa Boulevard. Walang tao pag ganitong oras. Ayan, kung mapapansin nyo po, ang dami ng tento. Diyan pa lang yan, lalo na dun sa paliko, dun sa bababaan, dami yan. Yan. Buti dito sa amin lang, kunti lang, kasi hindi nagtatagal yung ibang nanininda dito. Hindi ko alam kung bakit. Hanggang doon na yun sa dulo, sila Jenny, meron na din pwesto doon. Tapos hanggang dulo na. Kaya mas maganda lang maninda dito nga. Maganda yung panahon. Kakabelo yung mga customer kung saan nila gustong pumunta, sa dulo o bumalik dito sa gitna. Kung gusto nila doon sa crowded mga tindahan, bahala sila. Yun lang. Ayan, yun lang po yung update ko ngayon, mga kagweni. Masyado nang mainit dito sa taas, kaya baba na ako at kakain na muna kasi hindi pa kami kumakain. Ay nako, pagkain namin dito lampas na sa oras. Puro trabaho. Talagang palagi kami naghahabol sa oras. Okay lang yan, parte yun ng buhay. Yung ulam namin ngayon, luto ni mama, adobong sitaw, milangka. A few moments later. Hello mga kagweni, dahil wala ngayon si Gwen, muna hawak na itong GoPro. Nasa siya, San Miguel, may sayaw sila ngayon, kaya kukuhanan natin tong hapon. Masyadong mainit, lalo na kanina, parang kinukumpul din sa mga tao. Ayan, init pa rin init, grabing sikat ng araw. Yan, nakaset na yung mga table. Set na yung mga table namin, mahaba, pang maramihan. Tapos ito, konti lang, mga tropa-tropa. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, ayan mga table namin. Guys, buli na kayo guys.
Meron pang table dun sa yung tent. Kung wala na kayong ganaw, Ungi. pagkuha na lang kayo. Maingay na naman si Ungi. Ayan. Parang may swerte ngayon na. Ayun, ulis na tuloy. Colin. Nagbisita si Colin. Music. Ano, friendly angel. Liza. Mga damit niya. Nagbibili din. May hukay. May signature ng damit. Magaganda to. Ayan. Ayan. Johanna. Si Richie. Si Eli. Wala ba si Emil. May music. Init pa. Mamaya naman. Wala pa yung mga tao. Maya marami ng tao dito. Back to barracks. Napakainit. Alas 5 na ng hapon. Pero ganito pa rin yung init. Grabe. Hindi malakas yung resistensya mo. Hindi talagang para kang kinukumbulsyon. Grabe ng init. Ayan. Okay.